Magandang umaga sa lahat, mga kaklase. Ako ay si Ginoong Denmark Villar. Ako ang guro ninyo sa Filipino 5. So, makisitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin na sa langit, naway mapasa iyo ang aming nagpupugay, sumpain nawa ang pangalan mo, mabasa amin nawa ang kaharian mo, mangyayari nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon sa aming kakanin sa araw-araw at mapatawarin mo kami sa aming mga sala, gaya na mapatawad namin sa mga kasala sa amin, at huwag mo kami ibantulot sa tukso, kung iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyong mga kaharian at pagkapangyarihan at mga kalawalhatian, pagkapayaman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, dito, mga layunin natin ay natutukoy ang pangunahing tema ng mensahe ng walang sugat. Ikalawa, na ipapahayag ang damdamin sa mga pangyayari sa dula. Ikatlo, na ipapakita ang pagpanawa sa dula ng pamagitan ng isang maiklip na script o pagtatanghal. Next naman, kayusan sa silid-aralan, balik-aral. So, kamusta kayo mga klase? Wala bang absent ngayon? Okay, wala. So, present ang lahat. So, very good. So, next naman ay ano ang tinalakay nating nakaraan? Mga klase, tungkol sa pandiwa. Very good. So, magtatanong ako sa iyo kung ano ang pagkita ko dito sa larawan. So, ang una, ano ang naisip ninyo sa pamagat ng walang sugat? Ano, mga kaklase? Very good. Pangalawa, ano kaya ang maaring mangyari sa dula base sa pamagat? Okay, very good. So, ang susunod naman is, ano ang ipinakita ng dula tungkol sa kalagayan ng bansa nyo? Mga klase? Very good. Next naman, ang susunod naman ay, ano ang naging saloobin sa mga tauhan sa pangyayari? Mga kaklase? Very good. So, ang susunod naman natin ay, ito ang aking topic tungkol sa walang sugat. So, ang nakalagay dito ay, ang walang sugat ay isang sikat na sarsuelang Tagalog, isang uri ng musical na drama na isinusulat ni Severino Reyes. Ito ay isang kwento na pag-ibig, pagkamakabayan at mga paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Espanyol. Isipin ito bilang isang romantikong kwento na may kasamang makasaysayang tunggalian. So, dito may halimbawa ako. 4 itong halimbawa ko. So, ang una is pag-ibig at pagsasakripisyo. So, si Tenyo ay napapanggap sugatan upang mapakasal kay Julia, bagamat ito ay isang panlilinlang. Pinakita nito ang kanyang pamamahal at pagsasakripisyo para sa kanilang pag-ibig. So, ang ibig sabihin nito ay, si Tenyo ay napapanggap naman upang siya ay mapakasal kay Julia, bagamat ay isang panlilinlang na ipakita nito ang kanyang pamamahal ng isa't isa. Pangalawa, pamilya at tradisyon. Ang ina ni Julia ay gusto siyang pakasalan ni Miguel, isang mayamang lalaki, dahil ito ay ang tradisyon na isahang ng kanilang pamilya. So, si Julia naman ay siya ay pinakasalan ni Miguel
sa mayamang lalaki para makaahon sila sa pamilya nila. Ikatlo naman, pagka makabayan, si Tenyong ay nagpasya na sumali sa katipunan upang lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ipinakita nito ang kanyang makabayan at ang kanyang paniniwala sa paglaban para sa sariling bansa. So, ang ibig sabihin nito ay si Tenyong naman ay sumali siya sa katipunan upang lumaban siya sa kalayaan ng Pilipinas. Ang last naman dito ay paglampas ng mga hamon. So, sa kabila ng maraming hamon tulad ng pagiging revolusyonaryo ni Tenyong at ang pagnais ng kanyang ina na mapakasalan niya si Miguel, si Tenyong at Julia Ana naghahanap ng paraan upang malampasan ng mga ito. So, ang ibig sabihin nito ay tulad ng pagiging revolusyon ni Tenyong, pagnanais ng kanyang ina na pakasalan niya si Miguel. Pero si Tenyong naman ay si Julia ay naghahanap upang malampasan ng mga ito paraan, di ba? Ang ikaapat na halimbawa. So, ang susunod naman tayo ay groupings. Grupo. So, gawain ninyo. Gawa ng isang maikling script, 3 to 5 minuto na nagpapakita ng isang eksena mula sa walang sulat at itanghal ito sa harap ng klase. So, magpangkat kayo, pangkat-angkupan kayo. So, 4 na grupo. 5 members each group. So, 4 kayo pagkatapos ninyo maggawain, i-present ninyo dito sa harap. After 5 minuto lamang. After 5 minuto ay i-present ninyo sa harap ng kaklase. So, tapos na mga kaklase. So, okay. Next naman tayo. So, pagtataya. So, kung may natutunan ba kayo sa aking discussion sa araw na ito. So, pagsusulit na naman sa 10 items. So, essay na siya. Essay. So, ang number 1, may question ito. Sa kalahating papel ay sumulat kayo ng sulat kayo ng opinion tungkol sa walang sukat. So, number 1, ang una naman ay tukuyin ang mga tauhan. Ikalawa, tukuyin ang tema. Ikatlo, mamigay ng sariling opinion sa naging wakas. So, 3 puntos bawat tanong. Ipasa ito sa mga 5 minutes. Sa 5 minuto ay ipapasa na ninyo sa harap. Maliwanag mga klase. Okay. Very good. Next naman tayo, takdang aralin. Gumuhit ng isang eksena sa walang sugat at isulat ang inyong damdamin tungkol dito sa 3 to 5 na pangungusap. Ilagay ito sa long bond paper. Ipasa ninyo ito sa next nating pagkikita. Okay. May natutunan ba kayo mga estudyante? So, paalam sa lahat mga estudyante. Ako pala ang inyong guro sa Filipino